Ito ang Fatbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Ang Anglican Church ba at ang Catholic Church ay iisa lang ba yun? Susuriin nga natin. Basahin natin itong article mula po sa Britannica.com, yung Anglicanism. Ayan, nakikita nyo po sa screen. Babasahin po natin ang nasabing article. Ililiwat ko na po sa Tagalog, pero ang naka-flash sa screen ay English. Ganito po ang ating mababasa. Anglicanism, isa sa mga pangunahing sangay ng Protestant Reformation noong ika-16 na siglo at isang anyo ng Kristyanismo na kinabibilangan ng mga katangian ng parehong Protestantismo at Romano-Katolisismo. Ang Anglicanism ay maluwag na inorganisa sa Anglican Communion, isang pandaigdigang pamilya ng mga reliyosong katawan na kumakatawan sa mga supreme ng Church of England at kinikilala ang Arsobispo ng Canterbury bilang nominal na pinuno nito. Klarong-klaro po ng ating nabasa, mga kababayan. Gusto ko pong ipapansin sa inyo ito, no? Dito natin malalaman kung yung Catholic Church at yung Anglican Church ay iisa lang. Yung Anglican Church, ayon po sa article na ito, meron silang kinikilalang pinuno. Yung pinuno na yon ay yung Archbishop of Canterbury. At nung nakaraan nga ay meron po siyang ginawa, itong Archbishop of Canterbury, kanya pong pinasuotan ng korona si King Charles III para maging susunod na hari, mga kababayan, sa Inglaterra, mga kapatid. Iba po yung pinuno ng Iglesia Katolika dito po sa pinuno ng Anglican Church, mga kababayan. Yung visible head nila, magkaiba. Paano naging iisa yon? Magkaiba nga ng pinuno yan. Anglican Church at Catholic Church ay magkaiba, mga kababayan. Yung sinalin ng Anglican, Katoliko din yun yung sinalin ng Anglican, Katoliko din yun yung sinalin ng Anglican, Katoliko din yun A few moments later. Tama nga naman, yung Anglican hindi naman Katoliko. What? Tama nga naman, yung Anglican hindi naman Katoliko. Tama nga naman, yung Anglican hindi naman Katoliko. Meanwhile, Yung Anglican, kapatid, branch ng Katoliko yan. Katoliko din yan. Katoliko din yan. Katoliko din yan. Pero Anglican, Katoliko din yan. Yung sinalin ng Anglican, Katoliko din yun yung sinalin ng Anglican, Katoliko din yun yung sinalin ng Anglican, Katoliko din yun a few moments later. Tama nga naman, yung Anglican hindi naman Katoliko. Tama nga naman, yung Anglican hindi naman Katoliko. Tama nga naman, yung Anglican hindi naman Katoliko. Meanwhile, Yung Anglican, kapatid, branch ng Katoliko yan. Katoliko din yan. Katoliko din yan. Katoliko din yan. Parehas lang din yan. Stop it. Get some help. Grabe naman yung kontra-kontra na yan, mga kababayan. Kontra-kontra talaga itong pahayag ni SLTV, mga kapatid. Mula sa kontra-kontra niyan yan, nako, ang masasabi ko, busted! Yan! Mali yan! Nako, tigas kasi ng ulo, ayaw maniwala sa katotohanan. Nako, grabe naman talaga. Ang isa sa na-experience ko, hindi po ito itinuro ni Brother Eli,
Pero ayon sa aking experience nung ako'y bata pa, ako, mga nasa 9 years old, ganun siguro, mga kaibigan. Uso kasi noon yung sakit na sore eyes, no? Sore eyes, yung namumula yung mata, kumakati at nagmumuta. Meron kasi ganung mga sakit lalong-lalo pag summer, yung mainit ng panahon. May sakit na ganon sa mga bata, pati sa mga malalaki, matatanda. May experience ako noon na nagkasakit ako ng sore eyes, namumula yung aking mata at mutain, nakakati, kumakati, mga kaibigan. Sabi ng lola ko, hindi si Brother Eli, sabi ng lola ko, mga kaibigan, sa akin noon, huwag mong kamutin, lalong mamumula yan, baka mabulag ka pa, sabi niya. Ang gawin mo ganito, sabi niya ng lola ko, kasi hindi pa uso naman yung IMO noon walang IMO pa noon sa aming lugar, kasi napanganak ako sa maliblib na lugar noon, walang IMO noon, no? Sabi ng lola ko, paggising mo sa umaga, sabi niya, kunin mo yung ihi mo at yun ang gamitin mong paghilamos. Hugasan mo yung muta mo sa sarili mong ihi. Paghilamos mo yung sarili mong ihi. Yun ang sabi ng lola ko. Dahil ako naman ay bata, madaling maniwala sa sinasabi ng mga matatanda, kung matanda sila, pinaniwalaan ko naman, mga kaibigan. At paggising ko sa umaga, kinuha ko yung ihi ko, tapos nilagay ko sa isang tabo. And then ginawa ko, yun ang pinanghugas ko sa mata ko na may sore eyes. Alam nyo, mga kaibigan, sa 2 beses na ginawa ko yun, sa awa ng Diyos, naging okay naman yung aking sore eyes. Sabi ko, parang totoo yata, lola, na nakakagamot yung sariling ihi. Ayon sa aking experience, mga kaibigan, kung gusto ni Kabornok patunayan, subukan mo, Kabornok. Kasi sinubukan ko na yan. Yung pinaghilamos ko, yung sariling ihi, nung mayroon akong sore eyes, sa awa ng Diyos gumaling. Stop it. Get some help. Meanwhile, Meron po akong nakasamang seminarista noon nung nasa Isabela po ako, mga kaibigan, nung ako po in-invite doon. At meron po akong nakasama o nakausap na seminarista. Ito'y 4 years na niya sa seminary, mga kaibigan. Dahil malapit sa akin, magkaibigan kami, nagkwentuhan kami tungkol po sa kung bakit ang isang pari ay bawal mag-asawa, no? Alam nyo, mga kapatid, tanong ko sa kanya, kung bawal sa inyo ang mag-asawa, sabi ko, paano kung maghahanap ka ng kaligayahan? For example, yung pagkalalaki, paano kung nangangailangan? Sabi ko. Alam niyo ang sabi niya, kapag pari ka na, sabi niya, kung saan ka na destino, magpakabait ka doon, sabi niya. Pero pwede ka naman pumunta sa cabaret, sa club, basta wag lang doon kung saan ka nakadestino. Ang ibig mong sabihin, kako? Sabi niya, kung gusto mo at gusto mong makatikim, sabi niya, mga kaibigan,
For example, kung nakadestino ka sa Cavite, pupunta ka lang sa Davao, sabi niya. Basta huwag lang doon kung saan ka nakadestino. So, ganun pala ang prinsipyo ng mga pare. Okay lang daw. Okay lang daw. Basta huwag lang malaman at basta walang makakilala sa iyo. Pinapahintulutan daw. Basta hihingi ka ng leave. Ganun pala ka ko, mga kaibigan. So, ayan po ang magagawa pag binawalan mo kasi lalaki ka eh. Kahit yung babae, nangangailangan ka ng nangangailangan ka talaga eh kung talaga ikaw ay tunay na lalaki. Maliban lang si Kaborno. Siguro hindi nangangailangan yan, ano? No! God, please, no! No!